Amen. So thank the Lord para sa ating morning revival preview. Bagong linggo na naman tayo, week 6. At bago tayo mag-umpisa, babasahin ko muna yung pinaka-title sa linggong ito. Christ is the one who has all authority in heaven and on earth. So anong topic ngayon? Authority. Ito ay isa sa mahalagang paksa na dapat matutuhan ng lahat ng tao. Lalo na ang mga naglilingkod sa Panginoon. Pag hindi mo natutuhan ang prinsipyo ng autoridad, anong mangyayari? Magkakaproblema ka o pwede na bumagsak ka. Mawala ka sa paglilingkod at pwedeng mahatulan ka. Sapagkat ang pagsalansang sa autoridad ay isang kasalanan ng pagre-rebelde. At sinabi ng Biblia, ang pagre-rebelde ay katulad sa pangkukulam. Okay, so mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Amen. Revelation 22:1. And he showed me a river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb in the middle of its street. Anong binabanggit dito? Ang Diyos. Nasaan siya? Siya ay nasa trono. No? So, ang trono na ito ay trono ng Diyos. Pwede ko sabihin, ito ang trono sa buong sansinukob. Iisang trono at ang nakaupo dyan ay ang Diyos at ang Kordero. Sila ang may pinakamataas na autoridad sa buong sansinukob. Kaya ang Diyos ang pinakamataas na autoridad sa buong sansinukob. Siya ay nasa trono. At ang isang ito ay isang soberanong Diyos. Na ang ibig sabihin, lahat ng bagay sa buong sansinukob nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan. At dahil siya ay soberano, walang mangyayari na hindi niya papayagan. Lahat ng bagay ay nangyayari sa kanyang kapahintulutan. Walang tsamba. Kaya huwag tayong mabahala sa mga sitwasyon ng mundo. Nasa ilalim yan ng kapamahalaan ng Diyos. Maniwala kayo. No, kaya pwede tayong tumingin ng mga news. Pero dapat hindi tayo mabahala. Sapagkat ang direksyon ng buong sansinukob ay ang kaganapan ng kung ano ang itinalaga ng Diyos. Yan ang mangyayari. No, hindi pwedeng hindi mangyari yan. Kung ano ang kanyang tinalaga, kung ano ang kanyang plano, ano ang gusto niyang gawin, yan ang mangyayari. Sapagkat siya ang isa na nakaupo sa trono. Siya ang natatanging merong autoridad sa buong sansinukob. Lahat ng bagay nasa ilalim niya. Amen. Romans 9:21. Or does not the potter have authority over the clay to make out of the same lump one vessel unto honor and another unto dishonor? Sino yung potter? Ang Diyos. Potter siya. At bilang isang namamalayo, gumagawa ng mga palayo, siya ang may autoridad sa palayo kung anong gusto niyang gawin. No? So siya yung potter. Ito yung Diyos na may autoridad. Ano naman yung mga vessel of clay? Ang mga vessel of clay ay mga tao. Na ang ibig sabihin, meron siyang autoridad kung anong gusto niyang gawin sa tao. Kaya walang tsamba. Ang buong buhay ng bawat tao ay nasa kamay nitong potter. Kaya huwag kang umangal. Kung anong gusto niya sa buhay mo, yun ang mangyayari. Hindi natin kayang talunin ang kanyang autoridad. Amen. All authority is from God.
So ito yung unang kailangan nating malaman, no, sa paksa ng authority. Authority. All authority is from God. Ang pinanggagalingan ng lahat ng autoridad ay ang Diyos. O ito pa. Everything is ordered by God. Lahat ng autoridad ay isinaayos ng Diyos. Siya ang nagtalaga, siya ang nagsaayos. Walang autoridad na sumibol mag-isa. Lahat ng autoridad, itinalaga ng Diyos. Amen. God is above all authority. Siya ang nasa itaas ng lahat ng autoridad. Maraming autoridad dito sa mundo. Kasi yan ay mga itinalaga ng Diyos para sa layunin ng kaayusan. Sapagkat kung inalis mo lahat ng mga autoridad na yan, magiging magulo ang mundo. Minsan, maski yung masamang autoridad pansamantala nilagay pa rin ng Diyos yan para sa kaayusan. Kaya dahil nilagay yan ng Diyos, huwag mong questionin. Ang ating katungkulan ay magpasakop lang sa mga autoridad. At syempre, bagamat tayo nagpapasakop sa mga autoridad, tayo ay hindi naman ibig sabihin susunod sa mga maling bagay. Amen. Amen. And every authority is under Him. Amen. So walang maging mas mataas sa Kanya sapagkat lahat ng autoridad ay nasa ilalim niya. Basically, God's work is not carried out by power, but by authority. He upholds everything by the word which is of His authority. Creation came about through the word of His authority. His word is His authority. Amen. Amen. So, okay. Ang autoridad ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan. Anumang kapangyarihan, anumang taas ng isang kapangyarihan, yan ay nasa ilalim ng autoridad. At ang Diyos, ang kanyang autoridad ay sinasagawa sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya lahat ng paglikha ay nilikha niya sa pamamagitan ng autoridad na walang iba kundi ang kanyang salita. At hindi lang yan. Kasi itong buong paglikha ng Diyos, kailangan ding i-maintain ito. Sapagkat kung hindi niya ipananatiliin yan, pwede mag-collapse yan. Pwede mag-collapse. Kaya kailangan din ng isang puwersa at kalakasan para pamalagiin, ipamalagi, i-maintain. No? At patuloy na pairalin kung ano ang kanyang nilikha na sinasagawa ng autoridad ng kanyang salita. Kaya lahat ng bagay umiiral, nananatili, ano pa? Buhay, ano pa? Hindi bumabagsak sapagkat ang salita ng Diyos ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Naku, ang salita ng Diyos, malakas yan. Katulad natin, tayo ay umiiral dahil sa salita ng Diyos. Ang puso natin pumipintig dahil sa salita ng Diyos. Ang kanyang salita ay autoridad. Kung sino mang tao sa mundo, pag sinabi ng Diyos, tama na. Inutusan niya yung puso niya, tama na. Hihinto na yan. Amen. Okay, so yung last part sabi niya, His word is His authority. Ang kanyang salita ay ang kanyang autoridad. The centurion whose servant was sick knew that there was an authority above him to which he should submit, inasmuch as there were also those under him who submitted to him. Therefore, he only needed the Lord to say one word, and he believed that the matter would then be taken care of. So itong kwento sa centurion, ang centurion kasi isang opisyal nung panahon ng Roman Empire. Isang opisyal to. May ranggo to. Hindi ko lang alam ano ang katumbas ng centurion kung sa panahon ngayon.
Pero maaaring mataas ang rango nito. At dahil siya ay isang opisyal sa loob ng hukbo, alam niya ang autoridad. Alam niya na merong mga tao na nasa itaas niya na kanyang autoridad, na kung ano ang sabihin nila, kailangan sumunod siya. At bilang isang opisyal na meron ding autoridad, may mga tao rin sa ilalim niya na kung ano ang sabihin niya, susunod sila sa kanyang salita. So nakilala niya autoridad sa ganyang paraan. At nung nagkasakit ang kanyang alipin, maaaring itong centurion, mahal niya yung alipin niya at maaaring malubha ang sakit. Kaya nung pumunta siya sa Panginoon, meron siyang pananampalataya na ang Panginoon ang pinakamataas na autoridad. Kaya sabi niya, yung servant ko merong sakit. Sabi ng Panginoon, o sige, puntahan natin. Sabi niya, wag na, hindi ka na kailangan pumunta. Isalita mo lang ang salita na gagaling ang aking alipin, tiyak na gagaling na siya. Nung marinig ng Panginoon yan, namangha ang Panginoon, sabi niya, ito ang pinakamalaking pananampalataya na nakita ko, sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin nito, ang centurion na ito, nanampalataya siya, hindi lang sa Panginoon, kundi sa autoridad ng Panginoon. At nanampalataya siya na ang autoridad ng Panginoon ay nasa kanyang salita. At naniwala siya na kung sasabihin ng Panginoon na gumaling na ang kanyang alipin, siguradong gagaling ito. Ganun kalaki ang kanyang pananampalataya. At ang Panginoon, nagustuhan niya yan. At kinilala niya na ito ay isang dakila at malaking pananampalataya. So mga kapatid, matuto tayo dyan. Nang ibig sabihin nito, hindi ka lang naniniwala sa Panginoon, kundi naniniwala ka sa kanyang salita. Sa kanyang salita. Na kung ano ang sinabi niya, tiyak na mangyayari. Meron ba kayong ganyang faith? Na kung ano sinabi ng Panginoon, yan ay mangyayari? Dapat meron. Meron siyang salita sa Biblia. Ang mga sinabi niya, mangyayari. At meron din siyang salita sa loob ng Espiritu natin. Kung napakinggan mo yan, at nag-ensayo ka ng pananampalataya, mangyayari yan. Ganyang kalakas ang autoridad ng Panginoon. At kung itutuloy mo yung kwentong ito, sinabi ng Panginoon, sige, pinagaling ko na yung iyong alipin. Umuwi ka na. Pag uwi niya, nadatnan niya yung alipin niya na magaling na. At tinanong niya anong oras gumaling yung alipin. At nalaman niya, yun yung oras na sinabi ng Panginoon na gumaling na siya. Kaya ito ay isang pagpapakita na huwag kang magdududa sa salita ng Panginoon. At kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon, hindi mo rin alam ang kanyang mga ginawa. At kung wala kang pagsasalita sa loob ng iyong espiritu, hindi mo rin alam kung ano ang gagawin ng Panginoon. Sapagkat ang kanyang salita ay ang kanyang paggawa at ang kanyang paggawa sa pamamagitan ng kanyang salita ay ang kanyang autoridad. At ito ay makapangyarihan at siguradong mangyayari. Amen. All the orbits in the universe are established by Him. All the ways in the world are set up by Him. Hence, they are all under His authority. Offending God's authority is the same as offending God Himself. A Christian should submit to authority. Amen. Isipin mo, lahat ng orbits sa buong sansinukob, ay established, pinananatili, tinalaga ng ating Panginoon. Di ba? Lahat ng daan sa buong mundo ay tinatag ng Panginoon.
Kaya lahat ng bagay na yan ay matatag. Isipin mo yung mga planeta. Yung planeta, ano yan eh, may orbit yan eh. Umiikot yan sa araw. Ang pagkaalam ko nun, 9 planets yan. Hindi ko alam kung nadagdagan na ngayon. Kasi elementary pa ako nun. Na-memorize ko nga lahat ng mga pangalan ng planet ng araw eh. Amen. So, pag umikot sila sa araw, meron silang orbit, hindi sila lumalapit, hindi lumalayo. No? Parang meron silang release at hindi sila nagbabanggaan kasi sila ay nananatili sa kanilang orbit. Pag lumayo sila, magkakaproblema ang mundo. Halimbawa, ang mundo ay isang planeta. Pag yan ay lumayo sa araw, giginaw ang mundo. Mamamatay tayo sa lamig. Pag lumapit naman yan sa araw, masusunog tayo. Kaya tama lang ang kanyang layo, ang distansya niya. No? At siya ay nananatili sa kanyang orbit. Huwag kayo matakot. Ang Diyos ang nagpapanatili dyan. Ito ay pinananatili ng kanyang salita. Diba? Kaya hindi lang yan ay malaking item sa San Sinukob. Maging yung mga maliliit na item sa San Sinukob ay napapanatili, umuiral sa pamamagitan ng autoridad ng Panginoon. Kaya sinasabi rito, huwag mong sasalansangin ang autoridad ng Diyos. Huwag mong sasalansangin. Ano mang kanya mga tinalaga, dapat tanggapin natin, pairalin natin. Alam mo, sa pamilya, merong autoridad dyan, yung mga autoridad ng magulang sa anak. Dapat yung mga anak, nagpapasakop sila. Hindi nila sinasalansang yung autoridad ng magulang. At ang magulang naman, yung asawang babae, dapat nire-respeto niya ang pagkaulo ng kanyang asawang lalaki. Yun ang mga asawang lalaki. Dapat nire-respeto rin niya yung mga taong tinalaga ng Diyos sa itaas niya. At sa buong eklesiya, meron din mga autoridad dyan. Halimbawa sa eklesiya, may mga matatanda na tinalaga ang Panginoon. May autoridad yan. Huwag natin salansangin ang kanilang mga autoridad. Dapat ganun tayo. At kung ganyan, napakaayos natin. At tayong lahat ay madadala sa pagpapala ng Panginoon. Amen. So mga kapatid, today's reading na ako. We who are involved in the Lord's work are the servants of God. As such, the first thing we touch is the matter of authority. We must be touched and smitten at least once by authority. Only then can we work the work of God. In our relationship with God, nothing is more important than touching authority. Once we touch it, we will see it wherever we turn. Amen. So paalala lang sa lahat na nagse-serve sa Panginoon, ang pinakamahalagang bagay na dapat natin matutuhan, dapat natin makita ay ang bagay ng autoridad. Yan ang pinakamahalaga. Sabagat kung hindi mo makikita yung bagay ng autoridad, anong klaseng lingkod ka ng Panginoon? Anong klaseng manggagawa ka? Magiging problema ka. Magiging wild ka. Magiging wala kang direksyon. Magiging wala kang takot. Kaya magkakaproblema ka. Kaya importante na makita. Hindi lang makita. Sabi rito, mahipo ang bagay ng autoridad. At hindi lang yan. Dapat tayo rin ay mahipo ng autoridad at mapalo ng autoridad ng minsan o 2 beses. Kasi pag napalo ka ng autoridad, napakaseryoso pala nito. Matindi yan kapag pinalo ka niyan. At pwedeng pag pinalo ka niyan, maging blessing sa'yo. Na sa araw na pinalo ka ng autoridad ng Diyos, mabubuksan ang iyong mata. Nakikita mo ang kahalagahan nito. Okay? At
matututo ka, at makikita mo ang autoridad palagi saan ka man magpunta. Only then can we be restricted by God. And only then can we begin to be used by God. So pag napalo ka ng autoridad, sa simula ng araw na yan, makikita mo na ang Diyos. At sa araw na yan, magagamit ka na ng Diyos. There are two principles in the universe: God's authority and Satan's rebellion. We cannot serve God on the one hand while taking the way of rebellion with the spirit of rebellion on the other hand. Service is ever attendant to authority. May mga tao nagsiserve sa Panginoon. Pero habang nagsiserve sila sa Panginoon, sila ay nasa prinsipyo ng panghihimagsik. At ang kanilang espiritu ay espiritu ng panghihimagsik. Nagsiserve sa Panginoon, pero nasa posisyon ng paghihimagsik. Nangyayari ba yan? Nangyayari yan. Nangyayari yan. Parang yung mga ibang naglilingkod kasi sa Panginoon, ang kanilang focus ay yung magagandang bagay na ginagawa nila. No, hindi sila masyadong concerned sa posisyon. Posisyon na ang ibig sabihin, nasa ilalim ba ako ng kapamahalaan ng taong nilagay ng Diyos sa itaas ko? Yun ang ibig sabihin ng autoridad. Pero yung mga ibang tao, pag naglilingkod sila, wala silang paki. Ano bang autoridad? Eto, nagpipreach ako ng gospel. Nag-aalaga ako ng mga tao. Nagse-shepherd ako. Hindi ba gusto to ng Panginoon? Tama, gusto naman ng Panginoon yan. Wala naman sinasabi sa hindi gusto ng Panginoon yan. Kaya lang, yung kinatatayuan mo, okay, yung iyong espiritu, no, ay sumasalansang sa kaayusan na iniayos ng Diyos, no, sa kanyang kapamahalaan. Kaya ibig sabihin, ang pagsalansang sa autoridad ay ang pagre-rebelde sa kapamahalaan ng Diyos. Ang Diyos ay may kapamahalaan. May kapamahalaan siya. At hindi natin pwedeng salansangin ang kapamahalaan ng Diyos. Magbibigay ako ng halimbawa. Sabi ni Paul, ang mga sister sa church, hindi pwedeng magturo. So dahil binanggit ito ni Paul, nasulat sa Biblia, ito ay prinsipyo ng gobyerno ng Panginoon. Pero kung isang sister ka, nakakita ka ng mga iniisip mong liwanag na hindi nakita ng mga brother, anong gagawin mo? Ituturo mo ba? Kung ituturo mo, sinasalansang mo ang kapamahalaan ng Diyos na sinabi, hindi ka pwede magturo. Kung magtuturo ka, iisipin mo, naglilingkod ako sa Panginoon. Pero kung naglilingkod ka sa Panginoon, sa paraan na sinalansang mo ang kapamahalaan ng Diyos, hindi ba isa kang rebelde? Di ba? Nagsiserve ka ba? Oo naman. Oo naman. Pero, nagtuturo ka ba? Oo, yun nga ang pagsiserve ko eh. Yan ang sinasabi natin. Sapagkat ang pagsasalita ng Diyos ay naisulat sa Biblia. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Panahon ni Saul, King Saul, hindi Saul of Tarsus. Sabi ng Diyos, okay, sa panahon ng digmaan, may isang digmaan na sinabi ng Diyos, patayin mo lahat yung mga tao dyan, matanda, bata, babae, lalaki, ubusin mo. Pati hayop, patayin mo. Diyan ang utos ng Diyos. Okay. At ibig sabihin,
Dahil nag-utos ang Diyos, ang autoridad ay nasa Diyos. Pero itong si King Saul, hindi niya sinunod ang Diyos. Ibig sabihin, hindi siya nagpasakop sa autoridad ng Diyos. May mga ilang tao na binuhay niya na gusto niyang gawing alipin. At may mga hayop na hindi niya pinatay, mga pinataba, ang gagandang hayop, na gusto niyang gawing offering sa Diyos. Sabi niya, sayang. Papatayin mo to, kailangan natin ng mga hayop para mai-offer. Diba? Anong sinabi ni Propeta? I forgot the name. Yung propeta na inutusan ng Diyos. Nathan o sino ba yan? Okay. Ang sabi niya, obedience is better than sacrifice. Kaya dahil diyan bumagsak si Saul. Buhay pa siya. Itinakwil na siya ng Diyos. Diba? Kaya wag nating sasalansangin ang autoridad ng Diyos. Mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Amen. Amen. Do we want to submit to God's authority or not? Do we or not? We who serve God must gain this basic understanding at some time. It is like touching electricity. Once one touches it, he will never be careless with it. In the same way, once a man meets God's authority and is smitten by it, his eyes will be enlightened. He will be able to discern not only himself, but others as well. Amen. Parang yung mga yung mga magagaling, Kasi may mga tao nag-aral ng kuryente, magagaling yan. Mga engineer sa kuryente, ang gagaling. Maski yung mga electronics, yung mga course ngayon, magagaling sila. Hindi tayo mananalo sa kanila kasi pinag-aralan nila yung kuryente. Minsan nag-uusap sila tungkol sa kuryente, wala tayong alam. Galing sila. Pero, marami silang alam. Pero hindi pa rin nila kilala ang kuryente. Kung by accident, isang araw, nahipo nila yung live wire. Boom! So, ibang experience yan. Mula ng araw na yan, hindi ka na magiging pabaya. Hindi mo basta sasabihin, alam ko na ang kuryente. No, hindi. Kasi nahipo mo na siya. Maring tayo, nababasa natin to, naiintindihan natin to. Pero hindi ka pa nakaranas na pinalo ka ng autoridad ng Panginoon. Pag nangyari yan, magiging ibang tao ka na. Sasabihin mo sa sarili mo, nakakatakot pala to. Delikado pala to. Mabuti hindi ako namatay. Mabuti nga kung ganun. Kaya yun yung sinasabi natin. Pero sa akin, papaluin ka o hindi ng Panginoon, nasa Kanya pa rin yun. Pero may mga tao na sa panahon ng kanilang pagtutunghay sa salita ng Panginoon, agad-agad natututo sila. Pero may isang salita si Watchman din, naalala ko. Sabi niya, kung maaga pa lang natutuhan ko itong lesson na ito, marami mga bagay na naiwasan ako. So, ibig sabihin sa buhay niya, may mga bagay na napalo siya sa panahon na hindi pa niya alam yung mga bagay na yan. Kaya sinabi niya, kung maaga ko itong natutuhan, marami sanang bagay na naiwasan ako. Okay, so yun lang naman. So maganda rin naman matuto ka na agad. At mula sa pagkatuto, maiwasan mo na agad yung mga dapat hindi mangyari. Amen. When the rebellious ones spoke against Moses for not leading them into the land flowing with milk and honey, and for not giving them the inheritance of fields and vineyards, their words were somewhat true. Ito yung mga rebelde nung panahon ni Moses. I think sila, Datan yan. Mga rebelde. Magagaling yan.
Mga pinuno yan ng mga tribo ng panahon na yon. At si Moses naman ay isang deputy authority ng Diyos ng panahon na yan. Nang ibig sabihin, itinalaga siya ng Diyos bilang autoridad upang pamahalaan niya, pangunahan niya ang mga anak ng Israel. Siya ang hinirang ng Diyos. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanya. Pero itong mga ilang rebelde, umaangal sila. Pinagwiwikaan nila si Moses. No? Sinasabi nila, hindi mo naman kami dinala sa lupa na dumadaloy, na kung saan dumadaloy ang alak at pulot. Di ba? Hindi mo kami dinala sa mga pamanang lupa na mayroong mga ubasan. Okay, so nung panahon na yan, totoo naman, wala pa sila sa ganon at umaangal sila, hindi mo kami dinala. Ibig sabihin, nahihirapan sila. Nagko-complain sila, nagre-rebelde sila kay Moses nung panahon na yan. Totoo ba ang sinasabi nila? Totoo naman. Wala pa sila nung panahon na yan dyan sa mga ganyan, sa lupa ng Kanaan, wala pa sila. Totoo sinasabi nila na hindi sila nadala. Ito mga rebelde, hindi naman sinungaling ito. Hindi naman ito sinungaling. Ang problema sa kanila, rebelde sila. Mareklamo sila at binubuli nila yung isa na tinalaga ng Diyos. At kanilang hindi ginagalang yung isang tinalaga ng Diyos. So yan yung nangyari nung panahon na yan. So yun yung mga dahilan ng mga rebelde nung panahon na yon. Tama naman sila. Please note that whenever men act and judge according to doctrine or according to what they see with their physical eyes, they are taking the way of reason. But those who submit to authority will enter Canaan by faith. So ano ba nangyayari sa mga rebelde? Meron sila nakikitang totoo at nagre-react sila. At itong pagre-react nila ay nagiging mga kadahilanan kung bakit hindi sila nagpapasako. Na ibig sabihin, gumagamit sila ng mga salita, okay, upang maging dahilan ng kanilang hindi pagpapasako sa autoridad ng Diyos. Para bang mga tao ngayon? Halimbawa, ang mga anak, sasabihin niya, ang magulang ko, palaging ako ang nakikita. Palaging akong inuutusan maghugas ng pinggan. Ito, may kakain. Sasabihin na noon, maghugas kang pinggan, paulit-ulit. Tama ba sila? Yung sinasabi nila, tama. Tama naman paulit-ulit na pinaghuhugas sila ng pinggan. Tama sila. Oo, sinasabi nila tama. Pero nagiging dahilan nila yan upang mawala ang respeto nila sa kanilang magulang at maging rebelde sila. Kaya ang tao, dapat gibain mo yung iyong mga pagdadahilan. Hanggat hindi nagiba yung mga pagdadahilan mo, hindi ka matututo sa bagay ng autoridad. Ganun. So, minsan naalala ko, sa isang lokalidad, yung itinalagang responsableng kapatid ng gawa, hindi gano'n nag-aral. Maayos siyang brother, pero ang kanyang pinag-aralan ay mababa lang. Mababa lang. At may mga kapatid dyan na mas matataas ang pinag-aralan kaysa sa kanya. Mga nag-aaral ng theology at malapit na matapos at natapos yata. Kaya ayaw nilang sumunod doon sa kapatid na yun dahil mababa ang kanyang pinag-aralan. So yung dahilan nila, pwedeng tama. Ba't kami susunod sa kanya? Mas mataas ang aming karunungan kaysa sa kanya. So meron silang dahilan. At ang kanilang pagdadahilan o mga reasoning ay para mga pader. Para mga pader na humahadlang para sila ay magpasakop. Kaya para magpasakop ka, gibain mo yung pader mo. Kaya ang gawain ng Espiritu ay ang gumiba ng mga pader. Upang ang lahat ng mga pagdadahilan natin na kung saan
hindi tayo marunong kumilala sa mga autoridad, no, ay magiba. Hanggang humantong ang isang panahon, kapag nawala na yung pader mo, bumaba ka na, naintindihan mo na kung ang prinsipyo ng autoridad, then magiging isang submissive kang tao. Amen. So yan yung prinsipyo na kailangan makita natin. Ano nangyari? Amen. Sabi niya, sabi niya, yung lupa ng Kanaan, hindi siya mapapasukan sa pamamagitan ng reasoning, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang ibig sabihin, maniwala ka doon sa tao na tinalaga ng Diyos. Magpasakop ka dyan. The way of the Spirit can never be taken by those who argue and reason. So, ang daan ng Espiritu ay hindi daan ng pakikipagtalo. Hindi siya daan ng ng pagdadahilan. Hindi yan ang daan ng Espiritu. Kung mahilig kang makipagtalo, mahilig kang gumawa ng mga dahilan, so wala ka sa daan ng Espiritu. Ang daan ng Espiritu ay tinatahak sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Amen. Those who by faith take the leading of the pillars of cloud and of fire, and take the leading of Moses, the deputy authority, will enjoy fully the fullness of the Spirit. Amen. So yun ang daan ng Panginoon. Ang daan ng pananampalataya, ang daan ng pagpapasakop sa mga tao na itinalaga ng Panginoon. Noong panahon na yun ay si Moses. At sa panahon ngayon, may mga kapatid na itinalaga ang Panginoon. Kailangan matuto tayong magpasakop. Amen. The earth opened its mouth for the rebellious ones. This is the way of death, leading them quickly to Hades. So ano nangyari sa mga rebelde ng panahon ni Moses? Binuksan ng Diyos yung lupa, bumuka ang lupa at nilamon sila. So anong daan ng mga rebelde? Kamatayan, ang Hades. Maaga pa, kinain na sila ng Hades. Amen. So yung mga taong yan, pinalo ng autoridad pero hindi na matututo. Kasi nakatulan sila ng kamatayan. Only those who are apparently blind, who's proved forward by faith, ignoring the present desolation, can enter into Canaan. Amen. So, hindi naman masama maging marunong. Pero may mga panahon na dapat maging bulag ka. Hindi mo nakikita. Okay, yung mga bagay na hindi mo dapat makita. Kapag kung marami ka nakikita, marami kang alam, at ikaw ay nakikinig sa mga taong liko, maapektuhan ka niyan. Amen. Kaya mag-ingat tayo. Amen. Kaya sinasabi sa atin, ang mga taong pumapasok sa lupang Kanaan ay mga taong bulag, proved forward by faith, ignoring the present desolation, and enter into Canaan. Huwag kang maapektuhan ng mga kaguluhan. Minsan pag may kaguluhan, naapektuhan tayo. Huwag kang maapektuhan yan. Tahakin natin ang landas ng Espiritu. At ang landas ng Espiritu ay landas ng pananampalataya. At mula sa pananampalataya, meron tayong malinaw na pagtitiwala sa mga taong itinalaga ng Panginoon upang pangunahan tayo. Amen. Amen. Those on the spiritual pathway see the future promise of blessing by the eyes of faith. Therefore, one must meet authority, be restricted by God, and be led by His deputy authority. Amen. So, yung spiritual pathway, okay, ay nakikita ng mga taong merong mata ng pananampalataya. Maski hindi pa siya dumadating, nakikita nila. Kasi ang ating pananampalataya ay may kakayahan na makita ang mga paparating na bagay. Hindi pa dumadating pero nakikita ng ating mata na mayroong
pananampalataya. Hindi tayo naapektuhan ng mga bagay-bagay sa panahon na ito. Di ba? Kundi ito ay pinakikita ng Panginoon sa atin kung ikaw ay merong pananampalataya. At dahil dyan, nakikita mo, susulong ka. Hindi ka tao na mahilig magbulong-bulong. Hindi ka tao na mahilig maggawa ng mga dahilan. Hindi ka tao, okay, na sumasalangsang sa mga kapatid na itinalaga ng Diyos. Amen. Amen. So if a man sees only his father, brothers, or sisters, he does not know what authority is. Amen. Alam mo, sa bahay, o sa church life, nakikita mo lang yung tatay mo, yung nanay mo, yung mga kapatid mo. Kapatid mong babae, kapatid mong lalaki. Pero sa kanila, hindi mo nakita ang autoridad. Ibig sabihin, hindi ka magiging maayos. Dapat, pag tinignan mo ang tao, nakikita mo ang prinsipyo ng autoridad. Amen. Kaya sinasabi rito, yung hindi nakakita ng autoridad, hindi pa niya nasumpungan ang Diyos. Amen. So in any case, the matter of authority is an inward revelation rather than an outward teaching. Amen. So para makita natin ang autoridad, kailangan meron tayong panloob na pahayag. No? Sapagat ang pagkakita sa autoridad ay ang pagkasumpong sa Diyos mismo. Amen. So salamat Panginoon sa lesson na ito, na pinakikita mo sa amin ang kahalagahan ng autoridad, lalo na sa panahon ng aming mga paglilingkod. Panginoon, gawin mo kami mga tao na hindi nagpo-focus sa mga bagay na amin nakikita. Alisin mo rin ang mga pagdadahilan, ang pagre-rebelde, ang mga pagsalansang sa mga bagay na iniayos mo sa amin. Panginoon, nawa kami ay matuto ng submission, matuto ng pagsunod sa mga itinalaga mong tao upang pangunahan kami. Salamat, Panginoon. Amen.